Good morning guys. Kasabong lesson muna lalo na sa inyong ating mga followers, ating mga viewers, ating subscribers dito sa ating channel YouTube Kalyo Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman po ng tip sa inyong mga baguhan pa lang na nagpalagad manok, nagpapalahi tulad ko. Dito sa pag-alaga natin ng manok kung nagpapalahi tayo, kung maliliit pa lang, alagain talaga. Lalo na kung di old pa mga susi pa lang sila. Pero kung masiglakihan na, hindi na masyadong alagain. Walang pinagkaiba din sa ating mga anak. Kapag maliit pa lang din ang ating mga anak, siyempre alagain sila. Pero kung masiglakihan na rin ang ating mga anak, kung minsan, kung may masama tayong naramdaman, sila naman din ang nag-alaga sa atin. Ganun ang din ang pagmamanak. Kailangan din, kung maliliit pa, di old pa, kailangan alagaan din natin. Kasi kung masiglakihan na rin yan, hindi na masyadong alagain. Kung tulad ganito kalaki, ganito na ang edad, ganito na ang postura, kumikita na tayo. Mababawi lang din natin ang ating ginagastos at saka ang pag-alaga natin, makabawi tayo, kumikita din tayo. Kasi ang pag-alagad manok, malinis, marangal itong pamaraan, magkaroon tayo ng extra income sa pamagitan sa ating mga alagang manok kung makapagbenta tayo. Ang kailangan lang dito, hindi ka mainipin, matyaga ka talaga mag-alaga kung mga maliliit pa lang sila ang ating mga manok, mga alaga. Yan ang pinaka-importante dito sa pagmanok. Hindi pwede dito mag-alaga ka manok, nga mainipin ka. Dapat kung mamanok ka, magpapalahi ka, magbibig ka, kailangan matyaga ka, hindi ka mainipin. Yan ang totoo dito sa pagmamanok. Kasi dito sa pagmamanok, talagang natin na mahalin natin bilang pangalawang pamilya ang ating mga manok. Hindi natin mapabayaan. Mapalaki natin ng maayos ang ating mga alagang mga manok. Healthy, malusog ang pangatawan. Siyempre, kung maganda ang pangatawan sa ating mga alagang manok, tulad dito, mga maganda ang hipos pangatawan, maganda din ang presyohan nito. Nagkadepende yan sa pag-alaga natin. Kung ang ating manok, manipis ang pangatawan, manipis din ang presyong ibibigay yan sa mga bilis sa atin. Yan ang totoo. Nagkadepende yan sa pangatawan sa manok at saka sa bloodline sa dugo, linyada sa isa manok. Kasi ang bawat isa ka manok, kahit mga ganitong kulay, magkaparehas mga kulay ganitong pagkapula, pero magkaiba-iba ang presyo yan dahil magkaiba-iba din ang kanilang mga bloodline at saka ang mga record of performance. Ang mga kasi na maganda ang record of performance, tinawag mga winning line, may mga kamahalan talaga yan. Kaya kung magmamanok kayo, kayong mabaguhan pa lang, ito ang maibigay kong tips sa inyo. Piliin nyo ang mga manok na bukod na mga maganda ang hipos pangatawan, sakto sa sukat, quality na, maganda pa ang record of performance para kumikita kayo sa pag-alaga nyo ng manok. Dahil kung maganda ang hipo, maganda ang sukat, maganda ang record of performance sa linyada sa ating minamanok na ginagastusan, marami ang makagustong bumibili. Kumikita tayo kung marami ang gustong bumibili sa ating mga alagang manok. Anuhin man natin yung mga linyadang pinadami lang natin, tapos wala namang masyadong makagusto kasi hindi nila nagustuhan ang performance sa ating manok. Pero kung nagustuhan sa namimilig manok ang mga performance sa ating ilagaang manok, masihan sila. Namimilig manok, magkaubusan na yun ang ating i-out ibinta. Yan totoo. Kasi napagdaanan ko na kasi dito sa aking pagpapalahig manok noong magbibinta ako na ubusan talaga yun. Yung kung ilang piraso ang i-out ibinta ko, kinulang pa nga sa mga nag-order sa akin sa nag-message na gusto din nilang i-try ang mga lahig linyada sa aking mga manok. Tapos yung nagpakakuha ng manok sa akin, bumalik-balik ka sa akin. Gusto din nila na kukuha uli. Kaya hindi ako tumigil sa pagpapalahi
kung ano ang mga lahi, mga linyada na yan ang marami ang nakagustong bumibili, yan ang pinadami ko. Kasi doon ako kumikita. Yan ang pinaka-importante sa pagmanok. Kung ano ang mga bloodline linyada na marami ang nakagusto na binalik-balikan sa kumikita. Yan dapat ang madami sa natin. Kumikita tayo, pinaka-extra income sa pag-alaga natin manok. Nagkadepende kasi yan sa bloodline linyada sa manok, kasi kahit ano ka quality yan, porket quality, hindi ko parehas yan na mga maayos, mahusay na ganang performance. Sa totoo lang, mahusay naman talaga pag sinabing quality, pero sa performance hindi magkaparehas yan. Kung nagkaparehas man yan sa pag-alagang, pag-conditioning, pagdating na sa laro sa manok, lamang talaga sa kanalo kaysa talo ang manok na maganda ang record of performance sa kanilang mga bloodline. Yan ang totoo. Kaya advice ko palagi sa inyong baguhan pa lang, para nga kumikita kayo sa pag-alaga nyo manok, hindi kayo lugi sa inyong ginagastos. Piliin talaga nyo ang mga maganda, ang hipos pangatawan, sakto sa sukat, tapos maganda ang record of performance. Magkasama yan, maganda ang record of performance sa kamanok na yan, at saka maganda ang sukat, maganda ang hipos pangatawan. Yun, sigurado na kumikita tayo dyan. Pero ang ating minamanok, kulang sa sukat, kulang sa pangatawan, mababa talaga ang ibinigay yan na presyo sa bumibili sa atin. Pero ang manok natin, kung nasa tamang sukat, maganda ang record of performance sa mga bloodline na yan, pasensya na nagulo kung konti, kumikita tayo. Kasi ang namimiling manok, marunong din tumingin, marunong din sila magbigay sa tamang presyo kapag maganda din ang performance linyada sa ating mga minamanok. Yan lang, thank you.